Nagbabalak ka bang gumamit ng insulin pump? Sandali. Halos 30 taon na akong gumagamit nito. Minsan ginagamit, minsan hindi. May ilang bagay kang dapat malaman bago magdesisyon. Sa video na ito, tatalakayin ko kung mas pinadadali ba ng insulin pump ang pamamahala ng diabetes, ang mga benepisyo, disbentahe, at mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng pump. Mas napapadaling nga ba ng insulin pump at automated insulin delivery system ang pag-manage ng diabetes? Aminin ko, baka may pagkiling ako dahil matagal na akong gumagamit ng pump. Paminsan-minsan ay nagpapahinga ako, pero kadalasan gumagamit pa rin ako ngayon. Napansin ko nitong mga taon na tuwing nagpapahinga ako sa pump. Kapag nagtuturok ako ng maraming beses araw-araw, kadalasan ay nasa pagitan ng 80 hanggang 85% ng oras ako sa aking optimal na range na 70 hanggang 180. Kapag gamit ko ang automated insulin delivery system, madalas lampas siyam na po ang time in range ko. Mga 10% mas maganda kaysa sa madaming daily injections. Sa aking karanasan, mas okay din ang HbA1c ko kapag naka-AID ako. Lalo na sa mga panahong medyo naiba ang routine ko at hindi ko masyadong nababantayan ang aking diabetes. Pero bakit nga ba mas maganda ang control kapag gumagamit ako ng pump? Kita mo, hindi lang pad ang gamit ko sa diabetes. May suot din akong CGM o Continuous Glucose Monitor. Nandito siya. Sinusukat ng CGM ang blood sugar ko kada 5 minuto at ipinapadala ang glucose info sa pod. Ginagamit ng pump ang algorithm para magdesisyon kung gaano kadaming insulin ang ibibigay. Kaya nagkakaroon ng hybrid closed loop. Paggamit ko ng pump, di ko na kailangan mag-inject ng long-acting insulin araw-araw. Sa halip, nagbibigay ang sistema ng microdose ng basal insulin tuwing 5 minuto ayon sa kailangan ng katawan ko. Tinutulungan ako ng sistema na mapanatili ang target glucose ko sa 110 mg kada deciliter o 6 mm. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa algorithm ay nagbibigay ito ng mas maraming insulin kapag nakikita nitong tumataas ang blood sugar ko at itinitigil nito ang pagbibigay ng insulin kapag nakikita nitong bumababa ang sugar ko. Gumagana ang algorithm 24/7 sa background kaya nababawasan ang gawain ko. Malaking tulong lalo na kapag abala ako. Wala akong sapat na lakas o oras para asikasuhin ang blood sugar ko, pero pinakamalaking tulong sa akin ang automated insulin delivery system tuwing gabi. Kasi kapag gumagamit ako ng multiple daily injections, madalas akong nagigising sa kalagitnaan ng gabi dahil tumutunog ang CGM alarm ko. Tuwing nangyayari yon, kailangan kong bumangon para kumain kapag mababa blood sugar ko o mag-inject ng correction shot kapag mataas. Minsan, hindi ako nagigising sa CGM alarm. Laging pabago-bago ang blood sugar ko tuwing umaga, kaya mahirap ang araw. Madalas akong pagod at mainitin ang ulo at naaapektuhan talaga ang buong araw ko. Dahil sa isang AID, gaya ng Omnipod 5, mas kaunti na ang CGM alerts at mas mahimbing ang tulog ko. Halos araw-araw okay ang blood sugar ko paggising. Malaking pagbabago talaga ito. Kung pipili ako ng bagong pump na yon, importante sa akin yung may option na ma-integrate sa continuous glucose monitor at automated insulin delivery. Tiyak, pero may mga hamon din ang paggamit ng pump. Tingnan natin ang tunay na benepisyo at kakulangan nito sa totoong buhay. Ang pinakahalatang hamon ay kailangan mong nakakonekta rito at laging suot ang pump sa katawan mo halos 24/7. Pero pwede mo naman itong itago sa ilalim ng damit. Sa huli, mapapansin pa rin ng iba at magtatanong sila na minsan nakakainis, lalo na kung gusto mong itago ang diabetes mo. Siyempre, mas madali itago ang patch pump gaya ng Omnipod 5 kumpara sa karaniwang pump na may tubo. Ngayon, kapag nakapump ka, hindi mo na kailangang mag-inject gamit ang karayom ng paulit-ulit araw-araw. Dahil kapag nasa hapunan ako halimbawa, mas madali para sa akin mag-dose ng insulin ng palihim gamit ang telepono kaysa mag-inject gamit ang insulin pen sa mesa. Para sa akin, mas practical magsuot ng pump at palitan ng site tuwing 3 araw kaysa mag-inject ng higit 5 beses kada araw. Sa huli, ikaw pa rin ang magdedesisyon kung ano ang mas may sense. Kung ayaw mo ng karayom, malinaw na option ang pump. Sa tingin ko, magugustuhan mo ang Omnipod 5 sa ganyang sitwasyon kasi hindi mo makikita ang karayom pag nilalagay mo ito. Nakatago lahat sa loob ng pump. Ngayon, punta tayo sa susunod na totoong benepisyo ng pump. Para sa akin, tuwing gumagamit ako ng pump, mas malaya ako pagdating sa pagkain. Halimbawa, kapag nasa restaurant ako, pwede ako magbigay ng ilang units bilang pre-bolus bago dalhin ang pagkain, tapos dagdagan pa ng ilang units kapag nakita ko kung gaano kalaki ang pagkain at dagdag pa ulit ng ilang units. Kung magdesisyon akong kumain o umorder ng dessert mamaya, nagagawa ko lahat ng yun palihim gamit ang telepono. Kung walang pump, pakiramdam ko hindi ako ganito kalaya maghati ng dose sa malilit na bahagi. Tuwing magdadagdag ako ng insulin, kailangan kong tusukin ang sarili ko ng karayom. Nakakainis talaga.
Napansin ko rin na kapag gumagamit ako ng pump, mas madalas akong kumain dahil madaling magdagdag ng insulin. Para sa akin, hindi ito problema. Pero dapat mo pa ring isipin kapag lilipat ka sa pump. Isa pa, halos lahat ng pump na nagamit ko ay may ganitong hamon. Minsan, napapansin kong tumataas ang blood sugar ko nang walang malinaw na dahilan at kadalasan pinaghihinalaan kong insulin site failure ito. Kung ako ikaw, hindi ko hahayaang mawalan ka ng loob gumamit ng pump dahil dito. Ayon sa karanasan ko, madalang ang site failures. Pero kapag nagkataon, mabilis maayos basta may extra pad. Lagi akong may isa sa backpack ko, sigurista ako. Lumipat tayo sa isa pang totoong sitwasyon na maaring ikabahala mo, pagligo at paglangoy. Dito, kailangan nating ihiwalay ang tube pump at walang tubo na pump tulad ng Omnipod na gamit ko. Kadalasan, ang mga gumagamit ng may tubo ay basta na lang tinatanggal ang pump bago pumunta sa tubig at ibinabalik pagkatapos. Maganda ito dahil hindi mo na kailangang mag-alala mabasa ang pump kapag naliligo o lumalangoy sa lawa. Kailangan mong tandaan na kapag naka-disconnect ka sa pump, wala kang natatanggap na background insulin. Kung madalas kang nakadiskonekta sa pump sa tabing dagat sa isang hapon, pwedeng tumaas ng sobra ang blood sugar mo, lalo na kung kakain ka ng ice cream. Ngayon, ang bentahe ng patch pump ay nananatili itong nakakabit sa iyong katawan. Palagi, pwede kang maligo na suot ito, pwede kang lumangoy na suot ito. Habang ginagawa mo yon, gumagana ang algorithm sa likod na nagbibigay ng tamang insulin at sinusubukang panatilihin kang nasa tamang range na maganda. Ang isa pang totoong sitwasyon ay ang pag-ehersisyo. Madalas na ako nagbubuhat ng weights nitong mga araw. Based sa aking karanasan, kailangan kong manatiling nakakabit sa pump habang ginagawa ito dahil tataas ang blood sugar ko kung hindi. Pero ang totoo, hindi ko gusto na may insulin pump sa bulsa ko o nakakabit sa sinturon ko kapag nag-eehersisyo ako. Kaya isa pa yan sa mga dahilan kung bakit gusto ko talaga ang Omnipod na diretsong nakakabit sa katawan ko. Ngayon, dalawa pa sa paborito kong ehersisyo ay basketball at roller skating. Nagsimula ulit akong gawin ito kamakailan, pero aaminin kong naging hamon talaga. Kapag sobrang insulin ko bago ang mga aktibidad, biglang bumababa ang blood sugar ko. Ang hamon ko sa lahat ng insulin pump ay mabilis na gumaga ng insulin lang ang pwede kong gamitin sa pump. Mahalaga sa akin na maagap at gamitin ang advanced na tampok ng pump tulad ng activity feature o temporary manual override para mabawasan ang insulin. May insulin ako sa katawan bago at habang ginagawa ang mga aktibidad na ito na nagdadala sa akin sa mahalagang puntong gustong sabihin. Kapag lilipat ka sa paggamit ng pump, sa tingin ko dapat kang magkaroon ng malalim na pag-uusap sa iyong healthcare provider. Hindi lang tungkol sa mga estratehiya para sa ehersisyo, kundi pati na rin sa kabuuang mga setting ng pump. Kahit anong pump ang piliin mo at gaano man kaganda ang algorithm, magiging kasing husay lang ito ng mga setting na ilalagay mo. Ang Smart Adjust algorithm ng Omnipod 5 ay natututo at humuhusay sa pag-alam ng insulin na kailangan mo kumpara sa ibang sistema. Mahalaga ang tamang paunang setting at pagtitiyaga. Hayaan ang sistema at huwag labanan ang algorithm. Kung nandito ka na, sigurado akong seryoso ka sa pagkuha ng pump. Pero baka nagdadalawang isip ka pa kung alin ang pipiliin. Narito ang ilang tips at bagay na hahanapin ko kung ako ang pipili ng bagong pump na yon. Una, titingnan ko lang ang mga pump na pwedeng mag-integrate sa CGM at may automated insulin delivery system o hybrid closed loop. Pinakamahalaga ito para sa akin. Para sa akin, walang saysay ang pump na walang automation dahil ang tunay na benepisyo ay nasa automated insulin delivery. Pangalawa, titingnan ko kung anong mga CGM option ang kayang suportahan ng pump at lalo itong mahalaga kung may matibay kang preference sa isang particular na CGM brand. Ang Omnipod 5 halimbawa ay sumusuporta ng integration sa Dexcom G6, Dexcom G7 at Freestyle Break 2 Plus. Pangatlo, pag-isipan ko kung anong pump ang bagay sa lifestyle ko. Gusto ko ba ng tube pump na madaling ikabit at tanggalin? Hindi ko alintana kung may dala akong medyo malaki o mabigat sa bulsa. Mas gusto ko ba ng discreet patch pump na madaling itago sa damit at pwedeng gamitin habang naliligo o naglalaro ng bola? Ang gusto ko talaga sa Omnipod ay maliit ito at madaling itago, kaya mas maganda ang itsura ng kahit anong suot ko. Ano sa tingin mo? Kahit maliit, may 200 unit na reservoir ito na sobra na para sa akin dahil madalang akong mga ilangan ng higit sa 40 hanggang 50 unit kada araw. Pang-apat, kung pipili ako ng bagong pump, iisipin ko kung paano ko pinamamahalaan ang aking diabetes. Gusto ko ba na laging nakikialam at madalas baguhin ang mga setting ko? O mas gusto ko na ang sistema na ang gumagawa ng halos lahat para sa akin?
May mga sistemang nangangailangan ng kaunting pakikialam pero maganda ang kontrol, habang ang iba ay mas maigpit ang kontrol, ngunit mas aktibong pamamahala ang kailangan. Base sa personal kong karanasan sa iba't ibang AID, ang Omnipod 5 ay may magandang balanse sa pagitan ng dalawang ito. Nanbibigay ito ng magagandang resulta nang hindi pinapahirap ang mga bagay, kaya parang nakuha mo ang pinakamaganda sa parehong opsyon. Pero sa huli, kahit anong pampang piliin mo, ang mahalaga ay yung bagay sa lifestyle mo. Sana nakatulong ang video na ito para makahanap ka ng bagay sa'yo. Salamat sa panonood at magkita tayo ulit sa susunod. Paalam!